Nagsimula ang problema sa Strait of Hormuz, isang napaka-importanting ruta kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng oil supply ng buong mundo. Dito dumadaan ang mga oil tankers mula Middle East papunta sa iba't ibang bansa. Kaya anumang disruption sa lugar na ito, automatic na may epekto agad sa global economy. Sa mga unang linggo ng tensyon, nagsimula ang serye ng mga insidente sa dagat. May mga ulat ng pagharang sa mga barko. May mga attack sa civilian vessels at unti-unting bumagal ang galaw ng mga oil shipments. Dahil dito, nagkaroon ng takot ang mga shipping companies at oil traders, kaya maraming barko ang nagdesisyon na umiwas o mag-delay ng biyahe. Hindi ito simpleng delay lang dahil bawat oras na hindi gumagalaw ang oil supply, tumataas ang presyo nito sa global market. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang tumatagal, lalong naging seryoso ang sitwasyon dahil hindi lang ito issue ng isang bansa. Maraming bansa ang umaasa sa oil na dumadaan sa rutang ito. Kaya kahit hindi sila direktang involved sa conflict, ramdam nila agad ang epekto. Dito nagsimulang makita na ang problema ay hindi lang tungkol sa security, kundi pati sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Sa puntong ito, naging malinaw na ang nangyayari sa strait ay hindi isolated na insidente. Ito ay bahagi ng mas malaking tensyon na may kinalaman sa kontrol ng oil, international trade at political influence. At habang patuloy ang pressure sa lugar na ito, unti-unting naapektuhan ang supply chain, presyo ng oil at stability ng global market. Sa usapin ng oil, halos iisa na lang talaga ang pangunahing buyer ng Iran, ang China. Sa mga datos, tinatayang mahigit 80% hanggang 90% ng oil exports ng Iran ay napupunta sa China. At sa ibang estimate, umaabot pa ito sa halos buong export nila. Ibig sabihin, kung titigil o babagal ang pagbili ng China, halos agad na mawawala ang pangunahing source of income ng Iran. Dahil sa matagal na sanctions mula sa ibang bansa, konti na lang ang willing bumili ng oil ng Iran. Kaya napilitan silang umasa sa China hindi lang bilang buyer, kundi bilang economic partner. Kapalit ng murang oil, nakakakuha ang Iran ng investments, machinery at industrial goods mula sa China. Sa madaling salita, umiikot ang malaking bahagi ng economy nila sa ganitong setup. Oil export kapalit ng suporta sa ekonomiya. Pero may malaking problema sa ganitong sistema. Dahil halos iisa lang ang malaking buyer, wala silang fallback kung sakaling umatras o magbago ng posisyon ng China. Sa side naman ng China, hindi sila ganong kadependent sa Iran dahil marami silang ibang pinagkukunan ng oil tulad ng Saudi Arabia at iba pang Gulf countries. Kaya kung kailangan nilang pumili, mas may leverage ang China kaysa Iran. Dito nagiging risky ang setup. Kapag nagkaroon ng krisis tulad ng nangyayari ngayon, mabilis maapektuhan ng Iran dahil limitado ang options nila. Habang ang China, kahit maapektuhan, may ibang sources pa rin. Kaya sa ganitong relasyon, malinaw na mas nakadepende ang Iran kaysa sa China. At iyon ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sila ngayon napipilitang gumawa ng kompromiso. Habang tumitindi ang problema sa Strait of Hormuz, agad itong nakaapekto sa China, lalo na sa cost ng oil at production. Dahil bumagal ang daloy ng oil shipments, tumaas ang presyo ng raw materials tulad ng plastic at fuel. Ito ang ginagamit sa maraming industriya sa China, kaya halos sabay-sabay na tumaas ang gastos ng mga factories. Hindi nagtagal, nagsimula nang magsara ang ilang pabrika. May mga reports na may mga factory na sabay-sabay nagsara sa isang araw dahil hindi na kayang isustain ang operasyon. Kapag tumaas ang cost pero hindi tumataas ang demand, nalulugi ang kumpanya. Kaya ang immediate na ginagawa nila, binabawasan ang production o tuluyang nagsasara. Kasunod nito, naapektuhan din ang car industry. Bumaba ang sales ng sasakyan dahil mas nagiging maingat ang mga consumers sa paggastos. Kapag bumaba ang demand sa kotse, bumabagal din ang production ng mga car manufacturers. At kapag bumagal ang car production, damay na rin ang ibang industriya tulad ng steel, electronics at parts suppliers.
Dito na makikita ang chain reaction sa economy. Hindi lang isang sektor ang apektado. Sunod-sunod na industriya ang bumabagal. Mas konting production, mas konting kita, at mas konting trabaho. Kaya kahit hindi direktang involved ang China sa conflict, ramdam nila agad ang epekto nito sa kanilang ekonomiya. Dahil sa sunod-sunod na pagsasara ng mga pabrika, maraming workers sa China ang biglang nawalan ng trabaho. May mga kaso na isang araw lang, libu-libong empleyado ang naapektuhan dahil tumigil ang operasyon ng kanilang kumpanya. Karamihan sa kanila, umaasa lang sa daily o monthly wages. Kaya kapag biglang nawalan ng income, agad itong nagiging problema sa pang-araw-araw na gastos. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil sa delay ng sahod. May mga ulat na ilang buwan nang hindi nababayaran ang mga workers bago pa tuluyang magsara ang pabrika. Ibig sabihin, hindi lang sila nawalan ng trabaho, hindi pa nila nakuha ang pinaghirapan nilang sweldo. Para sa maraming empleyado, ito ang naging trigger kung bakit nagsimula ang mga reklamo. Sa ilang lugar, nauwi ito sa mga protesta. Lumabas sa kalsada ang mga workers para humingi ng back pay at malinaw na sagot mula sa mga kumpanya. Hindi ito pangkaraniwan sa China, kaya nagpapakita ito kung gaano kalaki ang impact ng nangyayari sa ekonomiya. Habang dumarami ang ganitong sitwasyon, tumataas din ang dissatisfaction ng mga tao, lalo na sa mga sektor na direktang apektado ng pagsasara ng industriya. Sa puntong ito, hindi na lang ito issue ng negosyo o production. Naging social issue na rin ito dahil ang epekto ay direkta ng nararamdaman ng ordinaryong workers. Kapag patuloy ang ganitong trend, posible itong magdulot ng mas malawak na problema sa stability sa loob ng bansa. Sa kabila ng relasyon ng China at Iran, hindi full support ang ginagawa ng China sa conflict. Pinili nila ang approach na neutral o controlled involvement. Hindi sila direktang sumasali sa military side at mas focus sila sa diplomacy at stability. Ayon sa mga ulat, malinaw na iniiwasan ng China na masyadong pumanig para hindi sila madamay sa mas malaking escalation. Isa sa pangunahing dahilan nito ay ang relasyon ng China sa ibang Gulf countries tulad ng Saudi Arabia at UAE. Mas malaki ang oil supply ng China na galing sa mga bansang ito kumpara sa Iran. Kaya kung pipili sila, mas importante sa kanila na hindi masira ang relasyon sa buong Middle East region. Hindi nila kayang i-risk ang mas malaking supply chain nila para lang suportahan ang isang bansa. Dahil dito, makikita ang balanse sa galaw ng China. Sa isang banda, may economic ties sila sa Iran. Pero sa kabilang banda, kailangan nilang protektahan ang mas malawak nilang interes sa global oil at trade. Kaya ang strategy nila ay hindi confrontation, kundi pag-manage ng situation. Ito ang dahilan kung bakit naglabas ng public statement si Xi Jinping na dapat manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Para sa China, hindi ito tungkol sa suporta sa Iran o US. Ang priority nila ay tuloy-tuloy ang daloy ng oil at hindi maapektuhan ang global trade. Ayon mismo sa statement, ang pagpapanatiling bukas ng strait ay para sa common interest ng mga bansa sa rehiyon at ng international community. Sa mas malalim na analysis, makikita na hindi pantay ang relasyon ng Iran at China. Sa side ng Iran, halos buong oil export nila ay nakadepende sa China. Umaabot sa higit 80% hanggang 90% ng kanilang oil exports ang napupunta dito. Ibig sabihin, kung titigil ang China sa pagbili, malaking bahagi ng kita ng Iran ang mawawala agad. Pero sa side ng China, iba ang sitwasyon. Oo, bumibili sila ng oil mula sa Iran, pero maliit lang ito kumpara sa total imports nila. Nasa around 10% hanggang 15% lang ng supply nila ang galing sa Iran. Bukod dito, marami silang ibang sources tulad ng Russia, Saudi Arabia, Iraq at iba pang Middle East countries. Ibig sabihin, kahit mawala ang Iran sa supply nila, may ibang options pa rin sila. Ito ang malaking difference. Ang Iran, limitado ang buyers dahil sa sanctions, kaya halos nakafocus lang sa China. Ang China naman, diversified ang supply, kaya may flexibility silang pumili kung saan kukuha ng oil. Dahil dito, mas malakas ang posisyon ng China sa relationship na ito. Kung magkaroon ng problema o conflict, mas kayang mag-adjust ng China. Pero ang Iran, konti lang ang options, kaya mas mabilis silang mapipilitang gumawa ng compromise
para hindi tuluyang bumagsak ang kanilang oil-based economy. Dahil sa blockade ng United States, halos nahinto ang paglabas ng oil ng Iran papunta sa international market. Maraming oil tankers ang hindi makalabas o pinapabalik, kaya yung dapat sana ibebenta, naiipon lang sa loob ng bansa. Sa estimate, umaabot sa humigit kumulang 2 million barrels per day ang hindi na-export dahil sa blockade, kaya nawawala rin ang malaking kita ng Iran araw-araw. Habang tuloy-tuloy ang production pero hindi makalabas ang oil, unti-unting napupuno ang storage facilities. Limitado lang ang capacity ng Iran. Nasa around 50 to 55 million barrels lang ang kayang i-store sa lupa at mabilis itong mapupuno kapag tuloy ang production. May projection pa na sa loob lang ng halos 10 hanggang 13 days, pwede nang maubos ang available storage space. Dahil dito, napilitan ng Iran na gumawa ng emergency solutions. Gumagamit sila ng mga oil tankers bilang floating storage at pati mga luma o hindi na ginagamit na facilities ay binubuksan ulit para lang may mapaglagyan ng oil. Pero pansamantala lang ito at hindi sapat para sa long term. Ang pinakamalaking problema, kapag tuluyang napuno ang storage, wala na silang choice kundi bawasan o ihinto ang production. At kapag huminto ang oil fields, hindi ito basta-basta na ibabalik sa normal. May risk na masira ang infrastructure at maging mas mahirap at mas mahal ibalik ang operasyon. Sa puntong ito, malinaw na ang blockade ay hindi lang tungkol sa pagharang ng export. Ito ay direktang pressure sa buong oil system ng Iran. Pinipilit silang pumili kung itutuloy ang production kahit wala ng storage o ihihinto ito at harapin ang mas malaking problema sa hinaharap. Habang papuno na ang storage at hindi pa rin makapag-export, napilitan ng Iran na gumawa ng mga emergency na hakbang para hindi agad huminto ang oil production. Isa sa pinakaunang ginawa nila ay ang paggamit ng mga lumang oil tankers bilang storage. Imbes na gamitin sa transport, pinaparada na lang ang mga ito sa dagat at doon iniimbak ang oil. May mga ulat pa na pati mga luma o ghost tankers na dati nang hindi ginagamit ay ibinalik sa operasyon para lang magsilbing floating storage. Bukod dito, nag-reuse din sila ng mga lumang oil facilities sa loob ng bansa. May mga storage tanks na dati nang hindi ginagamit o hindi na ideal gamitin, pero binuksan ulit para lang madagdagan ang capacity. Sa ilang lugar, tulad ng Southern Oil Hubs, pati mga deteriorating facilities ay ginagamit na ulit kahit hindi na ito long-term solution. May iba pang temporary adjustments na ginagawa para mapanatili ang production. Halimbawa, sinusubukan nilang ilipat ang oil sa ibang paraan tulad ng overland transport kahit mas mahal at mas inefficient ito kumpara sa shipping. May mga reports din na gumagamit sila ng iba't ibang workaround para lang hindi mapuno agad ang storage. Pero lahat ng ito ay pansamantala lang. Kahit gumamit sila ng tankers at lumang facilities, limitado pa rin ang capacity. Hindi nito kayang isolve ang problema kung tuloy-tuloy ang production at walang export. Kaya sa puntong ito, malinaw na ang mga ginagawa ng Iran ay para lang bumili ng oras, hindi para tuluyang maayos ang krisis. Habang lumalala ang problema sa storage, may mga lumabas na ulat na nagsasabing tumataas ang oil burning o flaring sa Iran. Ito ay proseso kung saan sinusunog ang excess gas o ibang byproducts ng oil production. Normal itong ginagawa sa oil industry, pero ayon sa ilang observers, mas lumaki ang volume nitong mga nakaraang araw. Ang posibleng dahilan nito ay simple, kailangan nilang bawasan ang pressure sa storage. Kung hindi na nila maibenta o maitabi ang oil at byproducts, isa sa mabilis na paraan ay sunugin ang ilang bahagi nito para magkaroon ng space. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang biglaang pag-stop ng production na mas risky para sa oil fields. Pero may duda rin sa ganitong strategy. Una, hindi praktikal na sunugin ang malaking volume ng oil dahil limitado ang kaya nitong bawasan sa total output. Pangalawa, may environmental impact ito at nagdudulot ng heavy pollution, lalo na sa mga lugar na malapit sa oil facilities. At pangatlo, kahit gawin ito, pansamantala lang ang epekto. Hindi nito masosolusyonan ang pangunahing problema na kakulangan sa storage at kawalan ng export. Sa kabuuan, ang oil burning at flaring ay isa lang emergency response para ma-manage ang situation. Nakakatulong ito sa short term, pero hindi sapat para ma-stabilize ang buong system kung magpapatuloy ang blockade at hindi mabubuksan ang export routes.
Habang papuno na ang storage ng Iran, naging critical ang usapan tungkol sa timeline kung kailan sila tuluyang mapipilitan huminto. Ayon sa iba't ibang estimates, mabilis ang paglapit sa limit. May mga analysis na nagsasabing nasa ilang araw hanggang 1 linggo lang ang natitirang capacity kung tuloy-tuloy ang production at walang export. Sa ibang projection naman, pwedeng umabot ng 2 hanggang 3 weeks kung magtatagal ang temporary solutions tulad ng paggamit ng tankers at lumang storage. Sa side ng United States, may mga pahayag na mas maikli ang timeline. May mga statement na nagsasabing nasa around 3 days na lang bago umabot sa critical point kung saan wala nang mapaglalagyan ng oil. Ang ibig sabihin nito, kung hindi agad makahanap ng solusyon, mapipilitan ang Iran na gumawa ng drastic decision sa production nila. Pero hindi pare-pareho ang prediction. May mga experts na nagsasabing hindi agad-agad mangyayari ang worst case scenario dahil gumagawa pa ng paraan ang Iran para pahabain ang timeline. Kasama dito ang paggamit ng floating storage at pag-reuse ng old facilities. Kahit ganito, malinaw na limitado lang ang epekto nito at hindi nito kayang i-delay ng matagal ang problema. Sa puntong ito, ang pinaka-importante ay hindi kung eksaktong kailan mapupuno ang storage, kundi ang katotohanan na papalapit na sila sa limit. Habang lumiliit ang natitirang oras, tumataas ang pressure sa Iran na magdesisyon kung ipagpapatuloy ba nila ang current setup o gagawa ng hakbang para maibalik ang export at maiwasan ang mas malaking problema. Sa gitna ng matinding pressure, nagpadala ang Iran ng isang proposal sa United States gamit ang mga mediator tulad ng Pakistan. Ang laman ng proposal ay diretsong focus sa de-escalation. Gusto nilang ibalik ang normal na galaw sa Strait of Hormuz at itigil ang ongoing conflict. Ang pangunahing goal ng Iran sa proposal na ito ay malinaw. Buksan muli ang strait para makabalik ang oil exports at mabawasan ang economic pressure na nararanasan nila. Kasama rin dito ang pagtigil ng hostilities para ma-stabilize ang sitwasyon sa rehiyon. Sa madaling salita, inuuna nila ang immediate solution sa krisis, hindi muna ang mas komplikadong issues. Pero may isang critical na bahagi sa proposal na ito. Ang nuclear negotiations ay ipagpapaliban muna. Ibig sabihin, hindi muna nila haharapin ang usapin ng uranium enrichment at nuclear program. Kahit ito ang pangunahing concern ng United States, ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon agad ng pagdududa sa side ng US. Dahil para sa kanila, hindi sapat ang deal kung hindi kasama ang nuclear issue. Sa kabuuan, ang peace offer ng Iran ay isang tactical move para maibsan agad ang pressure sa oil at ekonomiya. Pero dahil hindi nito sinasagot ang pangunahing demand ng US, naging komplikado ang pagtanggap dito at nag-iwan ng malaking tanong kung magkakaroon ba ng kasunduan o tuloy lang ang conflict. Sa side ng United States, hindi ganong kadali tanggapin ang proposal ng Iran. Kahit mukhang may immediate benefit, like pagbukas ng Strait of Hormuz at pagbaba ng tension, ang tanong agad ng US ay, ano ang kapalit? Kung papayag sila, kailangan may makuha silang malaking concession mula sa Iran, lalo na sa long-term security. Ang pinakamalaking issue dito ay ang nuclear program ng Iran. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagsimula ang pressure at conflict. Para sa US, hindi sapat na buksan lang ang strait o itigil ang laban kung hindi naman maaayos ang nuclear issue. Gusto ng US na ihinto ng Iran ang uranium enrichment at bawasan ang capability nito para gumawa ng nuclear weapon. Pero sa proposal ng Iran, malinaw na gusto nilang ipagpaliban muna ang nuclear negotiations. Ibig sabihin, gusto nilang ayusin muna ang immediate crisis bago pag-usapan ang mas komplikadong issue. Para sa US, delikado ito dahil mawawala ang leverage nila. Kapag tinanggal ang blockade at humupa ang pressure, baka wala ng dahilan ang Iran para sumunod sa nuclear demands. Dito nagiging komplikado ang desisyon. Kung tatanggapin ng US ang deal, makukuha nila ang short-term stability. Pero posibleng mawala ang control nila sa nuclear issue. Kung tatanggihan naman nila, tuloy ang pressure at risk ng escalation. Kaya hanggang ngayon, nagiging maingat ang US. Hindi agad tumatanggap, pero hindi rin tuluyang nagsasara ng pinto sa negotiations. Sa puntong ito, malinaw na ang dilema ng United States ay hindi lang tungkol sa ending ng conflict. Ito ay tungkol sa pagpili kung alin ang uunahin,
immediate stability o long-term security. Habang tumitindi ang pressure sa Iran, naging mas agresibo ang galaw nila sa diplomacy. Isa sa pangunahing hakbang ay ang paglapit nila sa Pakistan bilang mediator. Dito ginawa ang tinatawag na Islamabad Talks, kung saan sinubukang pag-usapan ang ceasefire at reopening ng Strait of Hormuz. Pero kahit mahaba ang usapan, hindi pa rin nagkaroon ng final agreement dahil hindi nagkasundo sa nuclear issue at control sa strait. Kasunod nito, lumapit din ang Iran sa Oman, isang bansang kilala sa pagiging neutral mediator sa Middle East. May mga meeting na ginawa sa Muscat para pag-usapan ang security sa strait at possible na de-escalation. Sa maraming pagkakataon, Oman ang nagsisilbing tagapamagitan kapag hindi direktang nag-uusap ang Iran at United States. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang attempts ng Iran na makipag-usap sa US, pero kadalasan indirect. Hindi sila laging face-to-face. Dumadaan sa mediators ang mensahe. May mga pagkakataon pa na na-cancel ang scheduled talks at may mga rounds na hindi natuloy dahil hindi magkasundo sa kondisyon ng bawat side. Dito makikita ang pagbabago ng negotiation strategy ng Iran. Dati, sabay-sabay nilang tinatalakay ang lahat ng issues, lalo na ang nuclear program. Pero ngayon, hinati nila ang approach. Inuuna muna ang pagbukas ng strait at pagtigil ng conflict habang ipinagpapaliban ang nuclear talks. Layunin nito na makakuha agad ng short-term relief sa economic pressure kahit hindi pa resolved ang lahat ng problema. Sa kabuuan, ang diplomatic movements ng Iran ay nagpapakita na naghahanap sila ng kahit anong paraan para makalusot sa crisis. Gumagamit sila ng iba't ibang bansa bilang mediator at binabago ang strategy para makakuha ng deal. Pero sa dami ng hindi pagkakasundo, malinaw na mahirap pa rin makamit ang isang final agreement sa ngayon. Sa kasalukuyan, may umiiral na temporary ceasefire sa pagitan ng Iran at United States, pero malinaw na hindi ito permanent solution. Ang ceasefire ay ginawa para bigyan ng oras ang bawat side na mag-usap at mag-evaluate ng susunod na hakbang. Ibig sabihin, naka-hold lang ang direct escalation pero hindi pa tapos ang conflict. Ang problema ngayon ay ang desisyon kung i-extend pa ba ang ceasefire o hindi. May mga ulat na ang extension ay short-term lang, umaabot ng ilang araw, kaya bawat pagtatapos ng deadline, kailangan ulit magdesisyon ng US kung ipagpapatuloy ito o babalik sa military operations. Sa bawat araw na lumilipas, tumataas ang pressure dahil habang nakapos ang laban, tuloy pa rin ang economic at political tension. Sa side ng Iran, gusto nilang ma-extend ang ceasefire para magkaroon ng mas maraming oras sa negotiations at para maibsan ang pressure sa oil crisis nila. Pero sa side ng US, hindi sila sigurado kung makakatulong ba ang extension kung walang malinaw na progress sa nuclear issue at sa mga kondisyon ng deal. Dahil dito, laging may possibility na bumalik ang conflict. Kapag hindi nagkasundo sa terms o natapos ang ceasefire ng walang agreement, pwedeng agad na mag-resume ang military actions. Kaya sa puntong ito, ang ceasefire ay hindi stability. Isa lang itong temporary pause habang naghihintay ng susunod na mangyayari. Sa loob mismo ng Iran, hindi na solid ang leadership. May malinaw na division sa pagitan ng iba't ibang power groups, lalo na sa pagitan ng gobyerno at ng Islamic Revolutionary Guard Corps. May mga reports na hindi nagkakasundo ang mga leader kung paano haharapin ang war at economic crisis. May grupo na gusto ng negotiation para maibsan ang pressure, habang ang iba naman ay gusto magpatuloy sa matigas na stance. Dagdag pa dito, naapektuhan din ang decision-making process dahil sa leadership instability. Matapos ang mga pagbabago sa leadership, naging mas fragmented ang sistema. Walang isang central figure na kayang magdesisyon agad para sa buong bansa, kaya mabagal ang galaw at madalas nagkakaroon ng delay sa mga critical decisions. Habang tumitindi ang external pressure mula sa blockade at economic crisis, tumataas din ang pressure sa loob ng Iran. Kailangan nilang magdesisyon agad kung makikipag-deal ba sila o itutuloy ang current strategy. Pero dahil sa internal division, nahihirapan silang magkaisa kung ano ang tamang gagawin. Sa puntong ito, hindi lang labas ang problema ng Iran, may internal struggle din sila. At habang tumatagal na walang malinaw na direksyon, mas nagiging urgent ang pangangailangan na makahanap ng solusyon bago pa lumala ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, malinaw na nasa matinding pressure ang Iran
parehong economic at political. Dahil sa blockade ng United States, halos wala nang lumalabas na oil exports at mabilis na napupuno ang storage. May mga ulat na malapit na itong umabot sa limit at kapag nangyari iyon, mapipilitan silang bawasan o ihinto ang production na posibleng magdulot ng long-term damage sa oil system nila. Sa side naman ng China, makikita ang unti-unting pagbabago ng posisyon. Hindi sila direktang kumakampi sa Iran at mas malinaw na ang focus nila ay stability ng oil supply at global trade. Ilang beses na rin silang nanawagan na iwasan ang escalation at panatilihing bukas ang Strait of Hormuz dahil direktang apektado ang kanilang ekonomiya kapag tumigil ang daloy ng oil. Samantala, ang United States ay nasa posisyon na naghihintay ng susunod na galaw ng Iran. Patuloy ang blockade at pressure habang sinusuri nila kung seryoso ang mga proposal na galing sa Iran. Hindi sila agad gumagalaw dahil gusto nilang siguraduhin na anumang magiging deal ay may long-term benefit, lalo na sa nuclear issue. Sa kabuuan, ang sitwasyon ngayon ay isang stalemate. Iran under pressure, China nag-a-adjust ng stance, at US naghihintay ng tamang timing. Habang walang malinaw na agreement, nananatiling mataas ang risk na lumala ulit ang conflict anumang oras.